Ano kaya ang mangyayari kung palagi mong ginagawa ang isang bagay sa loob ng 30 araw, unahin ng Diyos tuwing umaga? Walang pag-aalinlangan sa desisyon, walang kompromiso. Hangad ng marami ay kapayapaan, kaliwanagan, kagalakan at makabuluhang buhay. Ngunit isinasantabi ang Diyos sa huli. Paggising namin, cellphone agad ang inuuna. Mas tiwala tayo sa ating nararamdaman kaysa sa salita ng Diyos. Hinahabol natin ang tagumpay, pera at pagkilala na lahat ng ito ay kalaunan ay pupunan ng kawalan pero malinaw ang aral. Sinabi ito ni Jesus sa Mateo 6:33. Una, ayon sa kaharian ng Diyos at ayon sa kanyang katuwiran. Sa gayon, ibibigay ang lahat mayan. Binabago nito ang lahat. Kaya anong mangyayari sa loob ng 30 araw? Isang desisyon lang ang gagawin mo araw-araw. Unahin ang Diyos. Ang pag-una sa Diyos ay nagbabago sa iyong mga prioridad. Kapag ang Diyos ang tunay na namumuna sa buhay mo, may malalim na nangyayari na dating tila lubos na mahalaga. Bumibitaw, pag-asa sa iba, bilib sa laging pagkumpara. Sa paghahanap ng mga panandalian, lahat ay bumibitaw na. Nagsisimula kang makita ng buhay sa ibang pananaw bago tinawag ni Jesus ang mga alagad. Marami sa kanila ang nahuhumaling sa kaligtasan, pera at katayuan sa lipunan. Ang ingisda naman nasa isip ni Pedro. Si Mateo ay ganap na abala sa pamangolekta ng buwis. Ngunit nang makilala nila si Jesus, ang kanilang mga prioridad ay lubhang nagbago. Sabi sa Lucas Kabanata 9, versikulo 23, kung may gustong sumunod sa akin, itinatanggi niya ang kanyang sarili at araw-araw na kinukuha ang kanyang krus sa kanyang sarili at sumunod sa akin. Pansinin na sinabi ni Jesus araw-araw. Pag-una sa Diyos ay hindi isang panandali ang emosyonal na salpok. Araw-araw na desisyon yan. At narito ang natutuklasan ng marami sa loob ng 30 araw na ito. Mas mahalaga ang panalangin kaysa sa libangan. Ang kapayapaan ay magiging mas mahalaga kaysa sa popularidad. Ang pagsunod ay nagiging mas mahalaga kaysa sa kaginhawaan. Ituring ang buhay na kotse. Maaring matagal ka nang nagdadarasal na maupo ang Diyos sa passenger seat habang nagmamaneho ka kahit saan mo gusto. Pero kung uunahin mo ang Diyos, ibibigay mo na ba ang manibela? Binabago nito ang layunin ng mundo? Sundin ang puso mo. Mulit paalala ng Jeremias 17 na ang puso ay madaya. Hindi tayo tinawag para sundin ang ating nararamdaman, kundi para sumunod sa Kanya. At ang kamanghamanghang bagay ay kapag ang Diyos ang naging pangunahing prioridad mo, aayusin nito ang lahat. Pangalawa, unahin ang Diyos. Nagbibigay ito ng kapayapaan sa kaguluhan, iniisip ng mga tao. Ang kapayapaan ay nagmumula sa isang perpektong buhay. Ngunit ang kapayapaan mula sa Biblia ay nagmumula rito ng Diyos ang sentro ng buhay ng isang tao, kahit na tila baliktad ang lahat ng bagay sa paligid mo. Tingnan mo si Daniel. Nabuhay si Daniel sa isang tiwaling kultura, napapaligiran ng presyon at mga hadlang. Gayunpaman, inuuna niya ang Diyos araw-araw. Inulat ang Daniel, Kabanata 6, talata 10, na siya ay nagdadarasal ng 3 beses sa isang araw, kahit na ito ay naging ilidal. Isipin mo, hindi lamang siya nanalangin nung madali pa ang buhay, nanatili siyang tapat sa ilalim ng panggigikit at dahil ang Diyos ang numero 1 sa buhay ni Daniel. Hindi siya nakontrol ng takot at ganito rin ang mangyayari pag inuna mo ang Diyos sa loob ng 30 araw. Maaring di agad magbago ang iyong kalagayan, pero ang puso mo ay magsisimulang magiba. Sabi sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anuman. Sa halip, sa lahat ng bagay, sa panalangin na may pasasalamat, ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos ay higit pa sa lahat ng pangunawa. Ang inyong puso't isipan ay mapasa kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay di maipaliwanag. Maaring mayroon pa rin mga natitirang bayarin, matatagal na pakikibaka, mga pangalangin na walang nakikitang sagot. Di mo kailangan pasanin itong mag-isa. Marami ang nakadama sa presensya ng Diyos sa simula ng araw. Sa halip na mag-focus sa stress, nawawala ang takot, tumatahimik ang loob. Ang espiritu ay nagiging mas malakas. At sa halip na magpanik muna, magsisimula munang manalangin ang isa. Pangatlo, ang pag-una sa Diyos ay nagpapakita ng kung ano ang tunay na kumokontrol sa iyo. Hindi ka nais-nais ang bahaging ito, ngunit ito ay makapangyarihan. Kung talagang inuuna mo ang Diyos, nagsisimulang lumitaw ang mga nakatagong idolo. Isa, ang Diyos-Diyoson ang lahat. Anong nangyayari sa iyong puso sa presensya ng Diyos? Para sa ilan, pera ito. Para sa iba, ang mga ito ay romantikong relasyon. Para sa iba, ito ay tagumpay at kasiyahan sa social media, pagmamalaki o simpleng pagkilala sa ibang tao.
Sa Exodo, Kabanata 20, talata 3, sinabi ng Diyos, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko." Andaan na hindi niya sinabing sa tabi niya, sabi niya sa harap niya. Dahil tinatanggihan ng Diyos, makipagkompetensya para sa unang pwesto sa ating buhay. May kwento sa Biblia tungkol sa isang mayamang lalaki, batang tingulo. Ayon sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 22, mukhang may moralidad ang lalaking ito. Masunurin siya sa mga utos at iginalang si Jesus. Pero nang sinabi ni Jesus, iwanan ang kanyang mamaari-arian at sumunod sa kanya, malungkot na umalis ang lalaki. Bakit? Dahil ang pera ay naging tunay niyang Diyos. Minsan, nagsisimula ang Diyos sa loob ng 30 araw na ito ng pangunguna para malaman yung mga inuuna natin sa Kanya. Masakit man ito sa umpisa, ang katotohanan ito ay magpapalaya sa atin. Isipin ng isang doktor na nakakatuklas ng isang nakatagong sakit ng maaga para pagalingin siya. Maaaring masakit marinig ang diagnosis pero iniligtas niya ang buhay mo. Gayon din, inilalantad ng Diyos sa mga hindi malusog na pagkakabit dahil gusto niyang pagalingin ang puso mo. At narito ang kahangahangan bahagi. Kapag inalis ng Diyos ang mga idolo, pinupuno niya ang bakanteng espasyong ito ng kanyang presensya. Walang anumang bagay sa mundong ito ang makakapuno sa kaluluwa tulad ng Diyos. Hindi pera, hindi kasikatan. Sinasabi sa Ecclesiastes 3:11 na nilagay ng Diyos ang kawalang hanggan sa puso ng tao. Ang pagtutulo, madalas makaramdam ang tao ng gutom na espiritual na Diyos lang ang makakabusog. Ika-4, ang pag-una sa Diyos ay nagpapatatag sa iyo. Lumalago ito sa paggawa at mabilis na paraan para tumatag ang pananampalataya ay ang pagpili sa Kanya. Kahit pabago-bago ang nararamdaman, maraming tao ang umaasa sa kanilang mga emosyon upang manatiling malapit sa Diyos pero mas matured, nananalig pa rin kahit mahirap. Gaya ni Abraham na inutusan ng Diyos na iwan ang kanyang bayan nang hindi agad ipinapakita sa kanya ang buong plano. Sa Hebreo 11, talata 8, sumunod si Abraham dahil sa pananampalataya. Sumunod siya kahit hindi pa nakikita ang bunga. At yun mismo ang nangyayari kapag nangako ka. Unahin ng Diyos. Tatayo ka lang nang nakatigil sa loob ng 30 araw na to. Gumising ng maaga para magdasal. Kahit pagod ka na, may pinapatawad ka pa rin. Kahit na nasasaktan ka, tumigil ka na sa paggawa ng mga kompromiso. Kahit sa ilalim ng tukso, pinipili mo pa rin sumunod. Kahit walang nanonood. Bawat maliit, ang pagsunod ay nagpapalakas sa mga espiritual na kalamnan. At kalaunan, mapapansin mo ang kamang-mangha. Ang iyong tiwala sa Diyos ay magiging mas malakas kaysa sa iyong takot. Sinasabi sa Roma, Kabanatang 10, versikulo 17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig mula sa salita ng Diyos. Kaya naman, napakahalaga ng pagbabasa ng script araw-araw. Habang nagbababad ka sa salita ng Diyos, nagbabago ang iyong isipan, nabubura ang takot at lumalago ang pananampalataya. Nagsisimula ng bumalik ang pag-asa. Tumigil ka na sa pagtingin sa mga problema bilang mas malaki kaysa sa Diyos. Sa halip, magsisimula kang makaalala kung gaano katapatan ang Diyos noon pa man. Ang 5, unahin ng Diyos. Kayang baguhin ang buong buhay mo. Narito ang katotohanan. Maraming tumutukmars. Pag-una sa Diyos, hindi lang nito mapapapabuti ang isang aspeto ng iyong buhay. Naapektuhan nito ang lahat. Nagbabago ang iyong mga relasyon. Nagbabago ang paraan ng iyong pag-iisip. Nagbabago ang mga ugali mo. Nagbabago ang iyong mga reaksyon kahit ang paraan ng iyong pagsasalita ay nagsisimulang magbago. Sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, bagong nilalang na siya. Espesyalista sa pagbabago, tingnan si Saul sa Biblia. Inusig ni Saul ang mga Kristiyano, siya ay marahas at bulag sa pag-iinse. Ngunit pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo kay Jesus, si Saulo ay naging Pablo, isang lalaking nag-ambag upang ipalaganap ang ebanghelyo sa mga bansa. Yan ang kapangyarihan ng debosyon. Siguro, magsisimula ka sa loob ng 30 araw na ito. Pagtagumpayan ng mga dependency, nagkakaroon ka ng disiplina, nagiging mas palakaibigan ka, o diding mas matiyaga ka. Tumigil ka na sa pamumuhay para lang sa sarili mo. Hindi dahil mas nagsusumikap ka sa sarili mo, ngunit dahil binabago ng Diyos ang mga tao mula sa loob. Sabi sa Juan Kabanata 15, versikulo 5, wala kang magagawa kung wala ako. Pansinin na walang sinabi si Jesus. Tunay na pagbabago ang mangyayari sa pananatili sa Kanya. Minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi panlabas. Minsan, ang pinakamalaking himala ay ang maging kung sino ka, ang Diyos na nilikha sa loob mo. Unahin ang Diyos sa loob ng 30 araw. Maaaring hindi nito agad-agad na gawing perpekto ang buhay mo. Ngunit maaari nitong ganap na baguhin ang iyong direksyon. Maaari mong matuklasan ang higit na kapayapaan.
mas matibay na paningwala, mas malinaw na pag-unawa sa iyong tungkulin, kalayaan mula sa mga nakatagong idolo, mas malalim na relasyon sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang numero 1 sa buhay mo, magsisimulang maayos ang lahat. Ang Mateo 6:33 ay hindi lang mungkahi, imbitasyon ito para maranasan ang tunay na buhay. Gaya ng nilayo ng Diyos, at marahil ngayon na ang araw kung saan sa wakas ay tinanggap mo ang imbitasyong ito. Mag-subscribe sa channel ko para sa iba pang content. Salamat!